Magandang araw sa inyong lahat. Pag-usapan natin ngayon ang mga gawa Kabanata 18. Pero linawin ko lang ha, hindi ito basta history lesson. Titignan natin ito bilang isang buhay na blueprint. Kasi alam nyo, kung ang ebanghelyo ni Lucas ay tungkol sa kung ano ang sinimulang gawin ni Jesus dito sa lupa, ang aklat ng mga gawa, ito yung kwento kung paano niya yung pinagpapatuloy. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan natin ng iglesia na binibigyang lakas ng banal na espiritu. At bago tayo magsimula, may tanong muna ako, lalo na para sa mga pastor at mga intercessor na nakikinig ngayon. Naranasan nyo na ba yung pakiramdam na parang ubus ka na? Na parang yung ministry mo, tumatakbo na lang on empty? Kasi madalas ito yung nangyayari, di ba? Gawa tayo ng mga programa, de-develop tayo ng kung ano-anong mga estrateya. Pero anong ending? Burnout? Pagod? Bakit? Dahil sinusubukan nating gawin sa sarili nating lakas ang isang bagay na para lang sa kapangyarihan ng Diyos. So para mas maintindihan natin to, silipin natin yung karanasan ni Apostol Pablo. Dito sa pagdating niya sa Korinto at sa mga hamon na hinarap niya, dito natin malinaw na makikita kung paano talaga sinubok yung ministry niya mula pa lang sa unang araw. Isipin niyo to ha, dumating si Pablo sa Korinto, walang red carpet, walang welcoming committee. Ang sumalubong sa kanya, kapwa niya mga manggagawa ng tolda, sina Aquila at Priscilla. Nagtrabaho siya as in nagtatahi ng tolda para lang may pangkain, para masuportahan yung ministry niya. Ganyang ka-humble yung simula. At dito nangyari yung plot twist. Kasi sa sinagoga, anong nakuha niya? Pagtutol, mga masasakit na salita, talagang tinakwil siya. Pero anong ginawa ng Espiritu? Nung isinara ang isang pinto, nagbukas siya ng bago at saan? Sa katabing bahay lang. Doon, nagkaroon ng pagbubukas loob, pananampalataya at ang nakakagulat pa, nag-convert yung mismong leader ng sinagoga, si Crispus. At dito na yung game changer. Dito nagtatapos ang galing ng tao at dito na talaga kumikilos yung kapangyarihan ng Diyos. Akala mo dead-end na, di ba? Pero dito natin makikita na kapag tapos na ang strategy ng tao, doon pa lang talaga magsisimula ang banal na espiritu. Ito yung turning point ng lahat. Isipin mo, sa gitna ng takot at pang-uusig, biglang bumulong sa'yo yung Panginoon mismo. Huwag kang matakot, ako'y sumasayo. Grabe yung salitang yan, di ba? Ito yung pangako ng Diyos na lumaban sa takot ni Pablo at nagbigay sa kanya ng lakas para magpatuloy. At anong naging resulta ng pagsunod niya sa pangitaing yun? Simple lang, 1.5 years, 1 taon at kalahati siyang nanatili at nagturo sa Korinto. Hindi siya tumakbo. At dahil sa pagsunod na yun, nakapagtatag siya ng isang matibay na iglesia. Siyempre, sinubok yung pangako. Inatake si Pablo. Kinaladkad sa korte. Parang pelikula. Pero ang galing ng Diyos, yung mismong judge, si Gallio, na hindi mananampalataya, ang nagsabi, wala akong pakialam sa religious issue nyo. Boom! Dismissed ang kaso. Pinatunayan ng Diyos yung pangako niya, gamit pa yung sistema ng mundo. Pero teka, hindi pa dyan nagtatapos yung kwento. Dahil ang totoong ministry ng Diyos, hindi yan one-man show. Ito ay lumalago sa pamamagitan ng komunidad. Dito napapasok yung napakagandang konsepto ng bayanihan. Okay, so may bagong karakter. Pangalan niya, Apollos. Grabe tong taong to. Matalino, magaling magsalita, sunog na sunog para sa Panginoon. Pero may kulang. Parang yung puzzle niya hindi buo. Ang alam lang niya, yung turo ni Juan Bautista. At dito, nagkaroon ng perfect opportunity para sa discipleship. Dito ipinakita ni Priscilla at Aquila yung tinatawag nating spirit-driven bayanihan. Alam nyo, yung koinonia sa Bible, yung community, para sa ating mga Pilipino, yan yung bayanihan. Pero ito yung twist. Hindi ito basta-basta pagtutulungan lang. Ito yung bayanihan na pinapakilos mismo ng banal na espiritu. Hindi dahil sa programa, kundi dahil sa relasyon. At paano nila ginawa? Napakasimple, 4 na hakbang. Una, nakinig sila. Hindi sila agad pumuna. Pangalawa, inimbita nila siya sa bahay nila, ginawang personal. Pangatlo, doon pa lang nila ipinaliwanag ng may pagmamahal, yung mas kumpletong picture. At pang-apat, at ito ang pinakamahalaga, pinalakas nila ang loob niya at isinugo. Hindi nila siya ginawang dependent, ina-empower nila siya. So anong naging resulta? Si Apollos na dating may kulang, naging malaking tulong sa iglesia.
Siya na mismo ang buong tapang na nakikipagdebate at nagpapatutupan na si Jesus ang Mesiyas. Grabe yung multiplication effect, di ba? Isang simpleng gawa ng pagdisipulo pero pinarami ang impact ng buong ministeryo. Okay, so yun yung nangyari noon. Ang tanong na yun ay, kumusta naman tayo? Paano natin isasabuhay itong mga aral mula sa Korinto sa ating sariling kwento dito sa Pilipinas ngayon? Gusto kitang tanungin gayon, anong Korinto mo? Saan yung lugar na parang ang hirap-hirap pasukin? Yung lugar na puro rejection, puro opposition? Baka yun yung pamilya mo, yung opisina mo, o yung komunidad mo? Kasi baka dyan mismo, sa Korinto mo, ka tinatawag ng Diyos na manatili at magtiwala, hindi sa sarili mong lakas, kundi sa kapangyarihan niya. Kaya ito na yung huling hamon para sa ating lahat. Itigil na natin ang pagtatayo gamit ang sarili nating mga kamay. Tama na yung mga estratehiya na nauuwi lang sa pagod. Panahon ng bumalik sa paghihintay. Sa pagluhod, itayo mo ang iyong altar, hindi altar na gawa sa bato, kundi altar ng panalangin, altar ng pagsunod, at ng lubos na pagdepende sa banal na espiritu. Dahil doon lang, sa lugar ng pagsuko, nagsisimula ang isang ministeryong tunay na hindi mapipigilan.